Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang insidente na naman ng nakawan ang nangyari sa Pasong Putik sa Quezon City. Isang e-bike ang tinangay ng riding in tandem noong Huwebes ng hating gabi. Makikita sa video ang paglapit ng mga suspect sa isang nakaparadang e-bike. Panoorin kung papaano nila mabilis na naisagawa ang pagtangay nila rito. Kaagad na tinabihan ng mga suspect ang natipuhang e-bike. Maya-maya habang kinakalikot ng suspect ang unahang gulong ng e-bike, biglang sumenyas ang kasama nito dahil may taong lumabas sa gusali. Agad na umatras ito at kunwaring paalis na. Subalit tumigil ito at muling nakiramdam. Pansamantalang naudlot ang tangkang pagnanakaw ng dalawa sapagkat ang taong lumabas isa palang gwardya. Ang mga suspect kunwaring may tinatawagan at may hinihintay. Maya-maya ay isang gwardya ang lumabas at kunwari nagtanong ang dalawa ng direksyon. Sinagot naman ito ng gwardya, subalit wala itong kamalay-malay na mga magnanakaw pala ang kausap niya. Maya-maya pag-alis ng guard, muli silang nakiramdam. Ang isa'y sinundan pa ang guard papunta sa kanyang direksyon upang siguruhin kung libre na ba sila. Nang masiguro nilang abala pa ang gwardya, dito na nila pinaatras at tinangay ang e-bike. Gamit ang paa sa pagtulak ng kaniyang kasama, agad na nakaalis ang dalawa. Isang bagong kaso na naman ng pagnanakaw ng motorsiklo ang naitala at ito'y nangyari mismo sa Lemery, Batangas. Hinihikayat po ang lahat na maging mapagmatyag at makiisa sa paghahanap sa magnanakaw na ito upang wala ng ibang mabiktima. Ayon sa ulat, isang motorsiklo ang natangay noong June 2, 2025 sa Lemery, Batangas. Ang suspect biglang bumaba ng jeep nang makita nitong may naiwanang susi sa isang motor na nakaparada sa tabi ng kalsada. Abay, ang talas talaga ng mata nito. Ang nakuhang motor ay isang NMAX 155 V2 Icon Gray 2021 model. May plate number 201TZQ. Dark violet ang mugs dahil ito ay naka-repaint, may JVT power pipe, BRD radiator, flat seat cover mula sa MS at Yamaha side mirror. Matapos ang pagnanakaw, matagal din bago ito naipost sa social media dahil inantay muna ng may-ari ang update mula sa kapulisan. Subalit hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang salarin at hindi pa rin nare-recover ang motor. Ang pinakahuling update ng pulis ay galing sa CCTV footage na kuha pa sa Bayanan, Muntinlupa, kung saan huling namataan ang motor. Sa ngayon, nananawagan ang biktima sa publiko. Kung mayroon po kayong impormasyon tungkol sa lalaking ito o kung nakita niyo po ang nasabing motor, ipagbigay alam agad sa kapulisan o sa may-ari. Magbibigay po ng gantimpala ang may-ari sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan ng magnanakaw o kung saan matatagpuan ang nawawalang motor. Huwag po nating hayaang manaig ang mga kawatan sa ating komunidad. Sa panahon ngayon, ang motorsiklo ay hindi lang gamit pang transportasyon, kundi hanapbuhay din para sa iba. Kaya't bawat kawalan ay may kaakibat na sakripisyo at hirap. Kung may nalalaman po kayo, agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. At sa mga nagmamay-ari rin ng motorsiklo, maging maingat, laging doblehin ang seguridad at iwasan ang pag-iwan ng motorsiklo sa mga lugar na walang bantay. Samantala, pauwi na sana ang driver ng sasakyang ito nang bigla siyang napatigil sa kanyang nakasalubong. Sapagkat ang kaniyang nakita ay ang kaniyang motor na itatakas na sana, agad siyang bumaba ng sasakyan para kumprontahin ang sakay nito. Oh, motor niya. Ito, yung bata. Naiwan na yung susi. Nawawala ka yung susi. Agad na nabawi ang motor, naswerte naman ng may-ari dahil agad niya itong nakilala at siguro kung nagkataong na late siya ng uwi ay tiyak na natangay na ito. Samantala isang bahay naman ang inakyat hindi ng magnanakaw kundi isang malaking ahas. Sa video ay makikita ang babaeng ito na tila nagwo-work from home at dahil mag-uumaga na ang babae tila dinadalaw na ng antok, subalit lingid sa kanyang kaalaman, hindi lang antok ang nais siyang dalawin,
kundi isang malaking ahas na gustong pumasok sa loob ng kanilang kwarto. Laking gulat nito nang makita ang ahas sa bintana, agad niyang ginising ang kaniyang asawa. Subalit ang ahas ay tila nagulat din, kaya bigla itong nalaglag. Buti na lang at nakasarado ang bintana ng mga oras na iyon, dahil madalas pa man din daw silang nagbubukas ng bintana kapag natutulog na. Samantala dito sa San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte, huli sa CCTV ang suspect habang itinutulak ang ninakaw na motor ng isang residente. Pasado 3:00 ng madaling araw, June 26, 2025, sa may Core Shelter ng Barangay Dakulang Bolo, nakunan ng CCTV ang isang lalaking nagtutulak ng motorsiklo. Ang motor ay Honda TMX 155, plate number 052405. Kuha sa CCTV kung paano itinulak ng suspect ang motor palayo, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natutukoy ang pagkakakilanlan nito. Kaya't nananawagan ang pamilya ng biktima sa mga residente ng Dakulang Bolo at kalapit na barangay, lalo na ang may CCTV cameras sa rutang papuntang Kalasgasan, Daet o Dagotdotan. Kung kayo po ay may footage mula 3:00 hanggang 4:00 ng umaga o may nakapansin sa motor o sa suspect, mangyaring makipag-ugnayan agad sa kapulisan o kay Ronnie Mark Carrillo, kapatid ng biktima. Sa ganitong mga panahon, ang kooperasyon ng komunidad ang susi para mahuli ang mga kriminal. Kung may nakita kayong kahina-hinalang mga tao o nakita ninyo mismo ang motor na ito, ipagbigay alam po agad sa mga autoridad. Tiklo ang mga hinihinalang carnapper ng motor sa isang matagumpay na operasyon sa Barangay DS Garcia, Cabanatuan City. Sa pangunguna ni Kapitan Ezequiel Wendell Musni at Konsehal Don Fajardo, nahuli ang mga suspect matapos ang 3 araw na matiyagang pagmamanman ng mga opisyal ng barangay. Ayon kay Kapitan Wendell, napansin nilang palaging dumaraan sa tulay na nag-uugnay sa Barangay MS Garcia at DS Garcia ang mga kahina-hinalang individual. Sa pamamagitan ng tulay na ito na tawid sa palamang nagagawa umanong makalipat ng lugar ang mga suspect ng hindi napapansin. Dahil sa determinasyon at malasakit ng mga kawani ng barangay, nasabat ang mga kawatan at narecover mula sa kanila ang 4 na motorsiklo na hinihinalang ninakaw. Agad namang iniulat ni Kapitan Wendell ang insidente sa HPG at sa lokal na kapulisan upang maisagawa ang kaukulang investigasyon at legal na proseso. Nanawagan din si Kapitan Wendell sa mga mamamayang nawalan ng motorsiklo na magsadya sa barangay hall ng DS Garcia o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang makita kung kabilang sa mga narecover na motorsiklo ang kanilang pag-aari. Ito ay upang maisampa ang nararapat na kaso at maibalik ang motorsiklo sa mga lehitimong may-ari. Isang paalala po sa ating lahat, maging mapagmatyag sa mga kahina-hinalang kilos sa inyong paligid. Sa tulong ng kooperasyon ng mga mamamayan at masigasig na pamunuan ng barangay, mas madali nating mapapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating mga komunidad. Shoutout muna tayo kay Jojo Walumor 9236, shoutout sa iyo idol and God bless you too. Kay Almira Abaya 2798, thank you sa panonood and God bless you po. At kay Call Me God, shoutout sa iyo idol, maraming salamat sa pagtangkilik at suporta. Kay Mary Ann Lacaba 1706, shoutout po sa inyo and thank you po sa panonood. At kay Leonora Aguas 6431, shoutout po sa inyo, marami pong salamat sa tiwalang ibinigay nyo. God bless you po. At sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa suportang ibinigay nyo. Road to 100K na po tayo. Again, this is today's Topic TV. Hanggang sa susunod, stay safe and stay alert.